Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. I hope healthy and safe po tayo at yung family natin ngayong oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa akin para makapagbahagi po ng kanyang mga salita kahit na virtually or online lang po yung ating midweek service. So bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Salamat sa pag-ibig mo, sa grace, sa mercy, Lord God, sa pag-sustain mo po sa amin,
sa araw-araw. Salamat sa pagsama sa amin sa pagprotekta. Tunay nga na dakila ka at hindi nagbabago. Sa mga oras na ito, dalangin ko, O Diyos, na buksan mo po yung aming puso't isipan para sa iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, O Diyos, na kahit nasa bahay lang kami, tulungan mo kami, Father God, na maintindihan at ma-apply yung maririnig po namin ng mga lessons sa oras na ito. Tulungan mo din kami, O Diyos, na magkaroon ng self-control, ng patience, habang kami ay nakikinig at malimitahan, Lord God, yung mga distractions sa paligid namin or sa social media. At mag-focus lamang kami sa iyong mensahe sa oras na ito. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang maluwalhati. Samahan mo kami sa aming gawain sa oras na ito. At personally, individually, marinig ka namin, ma-experience ka namin. Thank you, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magandang gabi po ulit sa bawat isa sa atin. So, bago po ako pumunta sa main na message natin, gusto ko muna po kayong tanungin. Kapag sinabi ko pong 12 disciples, sino po sa kanila ang unang papasok sa isip niyo? Sige po, isipin natin. Maaring may magsasabi po sa atin na si Peter, James, John, si Pedro, Santiago, o si Juan. Kasi sila yung parang madalas na nakakasama ni Jesus or nababanggit na magkakasama. Sila din yung pillars ng church, di ba? So, yun. Maaring may magsasabi din po sa atin ng si Judas. Sige. Maaring meron. Pag sinabing 12 disciples, si Judas yung unang pumapasok sa isip ko. Pero wala po sa kanila yung pag-uusapan natin para sa gabi na to. Okay, so sino kaya yun? Okay. So, sa gabi na po na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga lessons or mga aral na matututunan natin mula po sa buhay ni Andrew o ni Andres and bringing others to Jesus. Sige po, if hindi po kayo familiar kay Andrew or kay Andres, gusto ko pong shortly introduce siya sa inyo, ipakilala siya sa inyo. Ito po yung quick background niya. Siya ay follower o tagasunod ni Juan. Okay? So, isa siya sa mga unang naging disipulo ni Jesus. Katulad din ng mga ibang disciples, yung profession niya po or yung trabaho ay mangingisda sa tabi ng lawa ng Galilea. Kung hindi niyo kilala si Andres, maaaring kilala niyo si Simon Pedro. So, kapatid niya po yun. So, magkapatid sila. At yung last po, based on my research, si Andrew pala ay nabanggit lamang ng 12 times o 12 beses sa Bagong Tipan. At 4 po doon ay sa listahan lang ng mga 12 apostles. Diba? Meron po kasing mga portions sa New Testament na ini-enumerate yung mga disciples. So, sa 12 times na nabanggit si Andrew sa Bagong Tipan, 4 po doon ay listahan lamang ng mga apostol. So, hindi ganun karami yung nasusulat tungkol sa kanya. Pero ngayon po, pag-aralan natin, ano yung mga lessons? Muli po nating balikan yung mga pangyayari na nandun si Andrew or si Andres at ano yung matututunan natin mula sa mga stories na yun. Sige po, yung una po na pag-aralan natin ay makikita natin sa Juan chapter 1 verses 35 to 42. So kung meron po kayong Bible, pwede samahan niyo po ako na magbasa. Yan. Meron din pong naka-flash dito sa screen. Okay. So sa Juan chapter 1 verse 35, kinabukasan naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, "Narito na ang tupa ng Diyos." Nang marinig iyon ng dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod, kaya tinanong niya sila, "Ano ang kailangan niyo?" Sumagot sila, "Rabi, saan po kayo nakatira?" Ang ibig sabihin ng Rabi ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus,
Hali kayo at makikita ninyo. Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang 4:00 na noon ng hapon kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin ang Mesiyas." Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Verse 42, isinama niya si Simon kay Jesus at nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, "Ikaw si Simon na anak ni Juan, mula ngayon ay tatawagin ka ng Cefas." Ang Cefas ay pareho rin ng pangalang Pedro. Okay, so yung timeline po nung story na to, if isa-summarize natin, si Andrew ay follower ni John the Baptist. And nung time na nakita nila John at nila Andrew si Jesus, sabi ni Juan, narito na ang tupa ng Diyos. So nakita nila si Jesus. After nun, sumunod na yung dalawang disipulo, yung isa doon si Andres kay Jesus. So they met, Andrew met and encountered Jesus. So follower siya ni John the Baptist, tas naging follower siya ni Jesus. After nun, kinabukasan, kinaumagahan, ano nangyari? He shared his experience to his own brother. And after nun, Andrew brought Peter to Jesus. Okay, so ito po yung summary or yung timeline ng pangyayari na yun. Ano yung matututunan natin na lesson dito? First is, those who have encountered Jesus desire to share their experience with others. So ulitin ko po, those who have encountered Jesus, yung mga nakaranas, naka-experience ng presensya ni Jesus, yung mga nakakilala sa kanya, nakaranas ng pag-ibig, ng power, ng miracle ni Jesus, desire, nagnanais na ma-share yung experience nila na yun sa ibang tao. Bakit? Bakit yun di ba kung babalikan natin, pagkatapos niya na makilala, makasama ng isang gabi si Jesus, so ma-encounter si Jesus during that day, sobrang excited. Yun yung unang-unang ginawa ni Andrew kinabukasan. Hinanap niya kaagad yung kapatid niya, si Peter, at ibinahagi yung naging experience niya. Hindi lang ibinahagi, dinala din niya si Peter kay Jesus. So bakit? Anong meron dun sa naging experience niya? Dun sa naging encounter ni Andrew, naintindihan niya at nakilala niya si Jesus bilang anak ng Diyos, bilang Messiah, bilang Savior, yung tagapagligtas na centuries na nilang inaantay. Kung i-illustrate ko po yan sa inyo ngayon, sa panahon natin, for example, ikaw, na-discover mo yung solution sa COVID. Di ba ang gagawin mo, ipapamalita mo yun, sobrang excited kang i-share yun sa ibang tao. Ganun po yung feeling, ganun yung naging experience ni Andrew. For example din, ngayon makikita natin marami sa social media yung mga nag-share ng, for example, naka-experience sila ng sobrang gandang lugar, sobrang ganda ng serbisyo, sobrang sulit. Marami yung mga nagre-recommend sa kapamilya, sa kaibigan, or may ilan din na nag-share sa social media, "Oh, try nyo to, ang ganda ng naging experience namin." Or minsan, pag nakakakain tayo sa isang restaurant na sobrang sulit, sobrang sarap, sobrang worthy, minsan sinishare natin sa mga stories natin, my day, sa Facebook account natin, or sa kahit anong platform sa social media. Gusto ko pong i-imagine niyo yung ganong excitement, yung ganong feeling ni Andrew, ganon yung na-experience niya. Kaya ang ginawa niya, dali-dali niyang hinanap. Hindi natin alam kung gaano kalayo yung tinakbo niya or pinunta niya bago mahanap yung kapatid niya. Pero dali-dali niyang hinanap yung kapatid niya, si Peter, para i-share yung naging experience niya. Iyon po yung truth na makikita natin dito. Yung mga nakaka-encounter kay Jesus, sila yung nagde-desire na ma-share yung experience na yun sa iba. So, kailangan muna pala natin maranasan yung pag-ibig, personally maranasan yung kapangyarihan ng Diyos bago natin yon maibahagi sa ibang tao. Makes sense? Makes sense po, kasi hindi mo pwedeng i-share sa ibang tao yung hindi mo alam personally.
'di mo puwedeng i-share si Jesus kung hindi mo siya personally kilala. Tama naman po, 'di ba? Kailangan pala muna nating maranasan yung pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos bago natin yun maibahagi sa ibang tao. Ang tanong, kung tunay talaga nating nai-encounter si Jesus, naibabahagi ba natin sa ibang tao? Nai-she-share ba natin yung experience natin sa ibang tao? Kasi si Andrew, hindi niya lang sinarili, hindi siya nakontento na siya lang nakakaalam, na siya lang yung nakaka-experience nun. So yun po, ang tanong sa'tin, na-encounter ba natin si Jesus? And shine-share ba natin yun sa ibang tao? Or iniisip natin na one time lang experience yun, na hindi na natin puwedeng ma-encounter si Jesus on a daily basis? Yun, the truth is, yung mga naka-encounter kay Jesus, nagde-desire sila to share their experience with others. Baka kaya hindi natin naibabahagi si Jesus sa iba, kasi personally hindi naman natin siya na-e-experience, nararanasan sa buhay natin. Sa ating pong questions that we can reflect, when was the last time you truly encountered Jesus? At anong nangyari as a result nun? Kahapon ba? Last week? Last month? O few years ago? Kailan yung last time na truly nag-o-overflow sa'yo yung experience mo with Jesus na hindi mo ma-contain, na talagang sobra yung desire mo to share those experiences sa ibang tao? Sige po, balikan natin. Kailan yung last time? Kailan? Kailan yung last na naibahagi natin si Jesus sa ibang tao? Yung experience natin, kailan natin last na i-share sa iba? Pangalawang question, do we still encounter Him through prayer and Bible study after blank years of being Christians? Kayo na po yung maglagay. After gantong taon na Christian, na-encounter ko pa din ba siya? Naririnig ko pa din ba siya? Na-experience ko pa din ba siya through prayer and Bible study, or hindi na? Na-experience ko lang siya nung Encounter God Retreat. Hindi po limited sa ganun. We can still experience God's power. We can still experience Him through prayer, praise and worship, and Bible study. So yun po. Ito ang essential para ma-fulfill natin yung command sa atin to go and make disciples. Ito po essential. Dapat bago tayo mag-go and make disciples, yung personally na-experience muna natin si Jesus. Personally kilala natin siya. Okay, second lesson that we can learn from this story is that the Lord can use ordinary people to bring others to know Him. Okay, so hindi po kasing sikat ni Paul or ni Pedro nga si Andrew. Katulad ng nabanggit ko po kanina, sa buong New Testament, halos 8 times lang siya nabanggit na hindi sa listahan ng mga apostol. So makita natin, hindi siya laging nasa spotlight or hindi siya laging bida, 'di ba? Hindi siya gano'n. So ordinaryong tao lang si Andrew. Pero ginamit pa rin siya ng Diyos para makakilala si Peter at mapabilang si Peter dun sa 12 disciples sa inner circle ni Jesus. Okay, and later on makikita natin dahil dun, sa ginawa niya, si Peter naman nagamit ng Diyos para makakilala yung thousands of people. So ito po yung normally na form or paraan para makakilala yung mga tao, 'di ba? Peter has an Andrew who introduces him to Jesus. Maaring ikaw, meron kang Andrew na nag-invite sa'yo, na kumausap sa'yo, nag-share sa'yo, 'di ba? So Peter has an Andrew who introduces him to Jesus. So hindi po tayong lahat ay may gift tulad ni Peter na mag-preach or mag-share
thousands of people and mako-convert sila. Pero I believe na lahat po tayo ay merong kakayanan at ability na magdala ng kahit isang tao lang kay Jesus. Okay? So sa ating pong questions, there are Peters all around us. May mga Peter sa paligid natin na nag-aantay lang na mapuntahan at makilala at mapanalo para kay Jesus. So, will you be a true Andrew and seek to win them for Jesus? Yun ang tanong. Gagawin mo ba yung katulad ng ginawa ni Andrew na pinuntahan sila at in-invite, pinuntahan, shinare yung experiences at dinala kay Jesus? Marami po diyan nag-aantay lang talaga na ma-invite, nag-aantay lang na mapasama sa cell group natin. Merong mga kami pong experiences na gano'n. Nag-aantay lang pala siya na mapabilang sa isang grupo na puwede niyang ma-share-an ng mga testimonies ng mga salita ng Diyos. Kailangan po nung actions natin para madala yung mga tao kay Jesus. Pangalawang tanong po, kung ikaw ay isang ordinaryo o simpleng member lang ng church natin, naniniwala ka ba, do you believe that evangelism is solely the responsibility of pastors, church leaders, and cell leaders? So, iniisip mo ba na kailangan ko maging leader or pastor para makapagdala ng kaluluwa kay Kristo? Isip mo ba na, ay member lang naman ako, ma-attend lang naman ako, hindi naman ako para diyan, hindi ko naman kaya gawin 'yan. Pero yun po, balik tayo, the Lord can use ordinary people to bring others to know Him. And for our leaders po. Ito rin po yung isa sa mga naging reflection ko. Kung hindi ka ba leader, kung wala kang title na naka-attach sa'yo, hindi ka pastor, hindi ka member na ng pastoral team, hindi ka elder, hindi ka youth leader, gagawin mo pa din ba yung Great Commission? If walang nakaka-recognize or if walang nakakakita, are you still going to fulfill this Great Commission and share Jesus to other people? Or ginagawa mo lang to kasi leader ako, kailangan ko to gawin. So yun po, yung mga questions na pwede nating pagbulay-bulayan. And pangatlo po, a single life was changed because of a single act. Diba? Andrew shared news of the Messiah with his brother, and as a result, Simon's life and name were forever changed. Actually, kung titingnan natin, yung simple invitation and introduction ni Andrew, hindi lang sa life ni Peter nagkaroon ng impact, kundi sa history, sa thousands of people na na-convert dahil kay Peter. So, yung mga simple invitations pala natin, simple actions pala natin, merong significant impact yun eventually. So ano yung gustong gawin, pinapagawa sa'yo ni Lord? Simple man yan, or maliit na bagay? How do you respond? Yun po yung tanong sa atin. So, wag po nating isipin na ang simple lang ng ginagawa natin or nung action, yung task na to, parang wala namang mangyayari. Minsan kasi parang di po tayo na-motivate na gumawa kasi hindi natin nakikita yung resulta. Parang walang nangyayari. Pero yun po, alalahanin natin lagi na eventually, yung mga tinatanim natin, aani din tayo. We will reap. Kaya maging faithful lang po tayo. Kahit mga simple or mga invitations lang yan, kahit chat or pagbisita sa bahay nila or pagtawag, pag-share ng kahit Bible verse, lahat yun magkakaroon ng impact eventually. Okay? So yun po, ulitin ko, para sa John chapter 1 verses 35 to 42, ito po yung mga lessons na matututunan natin. Those who have encountered Jesus desire to share their experience with others. Second, the Lord can use ordinary people to bring others to know Him.
So, ikaw mismo na nakikinig ngayon, God can use you para makakilala yung ibang tao. And lastly, a single life was changed because of a single act. So be faithful sa mga small things na kaya nating gawin, sa mga single thing na kaya nating gawin. Kasi magkakaroon yan ng impact. Okay, para po sa second lesson or story na i-cover natin sa oras na ito, so makikita po natin sa Juan chapter 6 verses 1 to 14. Ito po yung pagpapakain sa 5,000 tao. Sige po, basahin po natin. Sa verse 1, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Verse 4, malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay mga 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng 12 basket. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Okay, so maaring familiar na po tayo sa story na ito. Pero aware po ba tayo or maaring nakalimutan na natin na si Andrew pala yung nagdala dun sa bata na may 5 tinapay at 2 isda kay Jesus. So, ano ba yung matututunan natin dito? First is to serve God faithfully no matter how insignificant they may appear to others. Habang binabasa ko po ito, ini-imagine ko kung ano yung ginagawa ni Andrew. Maaring naghahanap siya sa crowd kung sino yung may mga dalang pagkain or kung sino yung may available na food. So, ganun siya parang willing helper or ganun siya ka-faithful na nagse-serve. Or maaaring yung bata na 'to lumapit lang kay Andrew, meron po akong, dala-dala dito, may pinabaon po sa'kin yung nanay ko. Naisip ko puwede ding sabihin ni Andrew na, "Naku, kainin mo na 'yan, magagabi na or kainin mo na 'yan dahil wala kaming mapapakain sa inyo." Pero hindi gano'n yung ginawa niya. Ang ginawa niya maaring nung nilapitan siya ng bata or nung nakita niya yung bata na may dalang pagkain, kahit na alam niya, siya mismo doubtful na kakasya yun, ginawa pa din niya, inoffer pa din niya kay Jesus, binigay pa rin niya. Kahit na insignificant sa paningin niya or sa sitwasyon, 'di ba? Ginawa pa rin niya. Dinala pa din niya yung bata kay Jesus. So yun po, because of Andrew's faithful service, more than 5,000 people got to experience miracle, God's provision, when he brought a little boy with 5 barley loaves and 2 small fish to Jesus. Thousands of people were fed just because he dared to serve faithfully. So ito po yung makikita natin dito na maging faithful po tayo dun sa mga small tasks or small na activities or mga gawain na ibinigay sa atin ng Lord kahit na feeling natin hindi nare-recognize or
parang wala naman nangyayari or insignificant 'yun sa mata ng ibang tao. Kasi sa pamamagitan lang nun ma-e-experience hindi lang natin kundi ng ibang tao yung miracle and yung provision ni God. 'Di ba, paano kung hindi dinala ni Andrew yung bata, 'di ba? So iba na yung story sa Bible. Pero yun nga, faithfulness, consistency, yun yung key. So if faithful tayo sa mga kaya nating gawin, especially sa loob ng ating iglesia, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, 'di ba? Ano yung mga kaya mong gawin? Kaya mong mag-invite, mag-message, mag-chat or text sa iba, tumawag, mag-share ng Bible verse or ng devotion. Yun, maaring sa tingin natin ay maliliit lang or insignificant na bagay, pero if we are faithful sa mga actions or activities na yun, surely ma-e-experience natin yung miracle ni God. Makikita din natin na para for us to experience God's power, kailangan faithful tayo, in our service to Him. So, wag po nating i-underestimate. So, never underestimate the good that we can do in small ways. Maaring yan ay pananalangin sa ibang tao, pagbibisita sa kanila, pag-preach ng gospel, or simpleng pag-chat, pag-text, pagkamusta, or pagbati lang, pag-greet lang sa kanila. Maaring yun ay simple lang pero wag po nating underestimate kasi sometimes those small things occupy the biggest room in the hearts of others, especially sa mga unbelievers. Kahit small things lang, ipag-reach out sa kanila, pagpe-pray sa kanila, feeling natin, insignificant yun. Pero if we are faithful in doing those things, I'm sure God is also faithful na ipaparanas niya sa atin yung miracle niya. Okay, so yun po yung una. So ang question po na maaari nating i-reflect or pagbulay-bulayan is, gaano tayo ka-faithful sa ating service kay God, especially in bringing others to Jesus? Inisip ba natin na panapanahon lang yung ministeryo, panapanahon lang yung pagpapanalo ng kaluluwa, na, "Ay nagtatrabaho na ako, hindi na ako magiging involved sa mga activities na 'yan," or meron na kasi akong pamilya, may anak na ako na iniintindi, siguro hindi na para sa'kin 'yan. Gaano po tayo ka-faithful sa service natin kay God? Nagagamit pa rin ba niya tayo? Nagpapagamit pa din ba tayo sa kanya? So yun po, gaano tayo ka-faithful sa service natin kay God? Okay, so second lesson po, God wants to use you to meet others' needs. Yun. So si Jesus, pwede naman niyang magpababa lang siya ng tinapay from heaven, pero in-involve pa din niya si Philip, si Andrew, at yung bata sa miracle niya. So God wanted to use you para ma-experience ng ibang tao yung miracle sa life nila. He wants to use you to meet other people's needs. Ngayon po, ngayong pandemic, sobrang naging visible sa atin yung mga vulnerable sector, yung mga taong nangangailangan. Paano po tayo nagagamit ng Diyos para ma-experience nila yung miracle, yung power, yung provision ni God? Ang question po na maaari nating pagbulay-bulayan, ano yung 5 loaves and 2 fishes na meron ka ngayon? Ano yung meron ka ngayon that God can use you to meet the needs of others? Maaring ikaw, ang dami mong na-save kasi hindi ka na nagrerenta, naka-work from home ka lang, hindi ka na nagbabayad ng pagkain or ng pamasahe, 'di ba 'yan? Ayan yung nasa kamay mo ngayon. Paano mo 'yan ino-offer kay God? Nakatipid ka dahil hindi ka na nagbabakasyon, gumagala, or kumakain sa labas. Paano mo ginagamit 'yan, yung meron ka? Do we offer it to God or parang, "Ay eto,
for me, for my family, for Shopee, for Lazada, for my dreams, for my goals. Ganun ba? Nakikita ba natin itong mga resources na meron tayo? Time, talent, financial resources, wisdom. Nakikita ba natin yun as something that we can offer to God para ma-meet yung needs ng ibang tao? Bilang iglesia, bilang church po, ano yung meron tayo or paano natin nami-meet yung pangangailangan ng mga tao, especially yung mga nangangailangan sa community natin or sa loob ng iglesia or sa loob at labas ng iglesia? Paano po tayo nagpapagamit sa Diyos? Okay, so yun po yung second story. And last po, makikita naman natin sa Juan chapter 12 verses 20 to 22. Sa verse 20, may mga Griego rin pumunta sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos sa kapistahan. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa probinsya ng Galilea. Sinabi nila sa kanya, "Gusto po sana naming makita si Jesus." Pinuntahan ni Felipe si Andres at sinabi sa kanya ang kahilingan ng mga Griego. Pagkatapos, pinuntahan nila si Jesus at pinaalam ang kahilingan. So, gusto ko pong i-focus yung mula sa chapter na 'to, yung passage lang na 'to. So, yung setting po nito yung setting pala ng passage na 'to ay during a Passover. If hindi po kayo familiar, yung Passover po ay annual festival ng mga Jews or ng mga Hudyo para alalahanin yung ginawang pagliligtas or pag-deliver ni God sa kanila from enslavement or pagkakaalipin ng mga taga-Ehipsyo. So, yun, yung mga Hudyo po during that time ay pumupunta sa Jerusalem para mag-offer ng sacrifices in celebration nga ng Passover. So, pero hindi po lahat yung bumibisita sa Jerusalem ay mga Hudyo. Meron pong mga ilan nga na katulad nila, yung mga Gentiles or non-Israelites or yung ginamit sa passage na to ay mga Greeks or Griego. So, sana po nasundan natin. So, gusto ng mga Griego na makita si Jesus. Una nilang kinausap si Felipe. Si Felipe hindi agad punta kay Jesus. Pinuntahan niya muna si Andres. At sinabi niya yung kahilingan ng mga Griego. At sa kanila dinala yung mga Griego kay Jesus. So, anong makikita po natin na lesson dito? Bring anyone to Jesus. And pag sinabi ko pong anyone, kahit na sino, kahit na hindi mo same ng estado sa buhay, hindi mo same ng course or ng pinag-aralan, kahit na hindi kayo same ng edad or hindi kayo, kahit na sino, kahit saan pa nagmula, kahit anong family or educational background niyan, kahit ano yung trabaho niya, we should bring anyone to Jesus. Okay, kasi si Kristo ay para sa lahat ng tao. Hindi lang siya para sa mga Jews, para din siya sa mga Gentiles. So we should bring others to Him kahit na hindi natin sila kasame ng hobbies or interest, di ba? Okay? So wag po tayong mamili. Wag po tayong mamili ng mga dadalhin natin kay Jesus. So, ito pong questions na pwede nating pagbulay-bulayan. Kapag may tao ba na pumunta sa church natin and sabi niya gusto po namin makita si Jesus, ano po yung ginagawa natin? Ano yung pinapakita natin sa kanila? Ano yung sinasabi natin sa kanila? Katulad ba ni Philip, nag-gather muna tayo ng meeting para tingnan kung yung tao ba na to ay eligible or nararapat na makilala si Jesus at maging parte ng church natin. Pangalawa, do we welcome anyone who wants to come to Jesus to our church? Do we welcome anyone? Kahit sinner, kahit poor, kahit mga outcast sa society, wini-welcome po ba natin? Or parang titingnan natin na, ay ito, may record to. Huwag ka na dito magsimba. Ganun po ba tayo? Or pinipili lang natin yung mga i-invite natin? Pipili lang natin yung mga tao na sasamahan natin? Ganun ba? Do we welcome anyone who wants to come to Jesus? May mga tao na nagkasala at naghahanap ng
ng forgiveness, ng kapatawaran, naghahanap ng mga tao na tutulong sa kanila. Nakikita ba nila yung church natin as instrument ni God para ma-restore sila or tayo mismo bilang church yung nagbibigay ng judgment sa mga tao na 'to? Do we welcome them kahit na ganito yung ginawa nila? Do we welcome them kahit na ganito yung background nila or ganito yung nagawa nila, ganito yung desisyon nila? If they wanted to come to Jesus, 'wag po nating, silang limitahan. We should bring anyone, welcome anyone to our church. Should welcome anyone to Jesus. Okay. So, sa conclusion po natin, I hope po meron po tayong napulot na lesson sa tatlong stories na na-cover natin ngayon at, yun po talaga, ah, challenge ko po sa inyo na yun pagbulay-bulayan pa and personally mag-reflect dun sa mga lessons na na-cover natin. So, sa ating conclusion, sa lahat ng instances or stories na nabanggit natin, nakita natin that, to be a disciple pala is to be a disciple of Jesus is to bring others to Him. So, dun sa tatlong story, Andrew introduced his brother Peter to the Lord. Andrew introduced the boy with the 5 loaves and 2 fishes, and he also introduced the Greeks to the Lord. Sobrang onti lang yung nasulat tungkol kay Andres, pero sa lahat ng sa mga significant na stories na yun, nakita natin siya na laging nagdadala ng tao kay Jesus. Ito pala yung significance or ito pala yung purpose, yung core natin talaga bilang mga disciple ni Jesus is to bring others to Him. Is to bring other people to Jesus. Okay? So, lahat po tayo puwedeng maging Andres. Puwede po tayong magdala, mag-share sa isang tao, kahit isang tao. Maaaring ikaw wala kang gift or ability katulad ni Peter na mag-preach sa 3,000 pero naniniwala ako na ikaw kaya mo. Kahit isang tao ang share-an at dalhin kay Kristo. And lastly, ito po, na-remind ako na bilang disciple ni Jesus, bilang yun ang role natin sa kingdom ni God, ito yung main na job description natin, to introduce and bring other people to Jesus. Kahit na anong ministry mo, kahit na anong ginagawa mo sa loob ng iglesia. Itong task na 'to ay para sa lahat. Yung Great Commission, para sa bawat isa sa atin. 'Wag po nating kakalimutan na alam ko madami tayong mga pangarap sa buhay, marami tayong mga goals. Pero I pray na 'wag tayong mawala sa focus sa ating ultimate purpose, to win souls and to make disciples. Ayun po, lahat po tayo puwedeng maging Andrew and let's pray to God to open our eyes and to see yung mga opportunities na meron tayo to be an Andrew to Peter sa paligid natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, salamat po sa mga salita mo na narinig namin sa oras na 'to. Salamat po sa buhay ni Andres na nakita nga namin, Lord, na laging nagdadala ng tao sa'yo. Based on his experiences or dahil merong problema or dahil merong mga taong naghahanap ng peace, ng freedom, ng way ng life. At dalangin ko, O Diyos, na ma-challenge kami. Dahil bilang disipulo mo, ito po yung aming task na kailangan naming gawin. Bigyan mo kami ng strength, ng wisdom, para ma-fulfill yung Great Commission to bring at least one person, to bring at least one person sa'yo. Tulungan mo kami, O Diyos, na gawin ito. Especially ngayong pandemya na we can reach out sa kahit na sinong tao, kahit nasa ibang lugar.
Gawin mo po kaming mga instrumento mo, gamitin mo po kami tulad ni Andres para ma-meet yung needs nung ibang tao. Salamat po, O Diyos. Patuloy na dalangin ko ang pagpapala mo sa bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Ikaw po ang bahalang mag-ingat at magprotekta sa kanila. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Sige po, maraming salamat po sa pakikinig and I hope po na meron tayong natutunan kahit isang lesson sa gabi na ito. Ingat po tayong lahat and God bless.